surrendering all, surrendering all. Find me here, Lord, as you draw me near, desperate for you, desperate for you. I surrender. Drench my soul as mercy and grace unfold. I hunger
gave yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God.
lover of my soul, and I adore you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about Jesus. Nobody else, nobody else, nobody else, because it's all about you. Nobody else, no, 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 no. Nobody else, nobody else, because it's all about you. Nobody else, Jesus. Nobody else, no, 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 no. Nobody else, because it's all about na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about Jesus. Jesus. Sing, shout and clap your hands, give praise unto your Maker. Make a joyful noise unto the Lord. Sing, shout and clap your hands, give praise unto your Maker. For the Lord, He is Almighty God. Sing, shout and clap your hands, give praise unto your Maker. Make a joyful noise unto the Lord. Sing, shout and clap your hands, give praise unto your Maker. For the Lord is Almighty God. This is the day of celebration. This is the day to rejoice. The Lord our God is our deliverer. So let's just praise His name. Sing, shout and clap your hands, give praise unto your Maker.
1 John 2:15 to 16. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love for the Father is not in him. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. Yan. 1 John 2 verses 15 and 16. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For everything in the world, the cravings of sinful man, the lust of his eyes, and the boasting of what he has and does, comes not from the Father, but from the world. 1 John 2 verses 15 and 16. To glorify your name. Good morning, church! Magandang araw po sa ating lahat. Simulan po natin ang ating umaga, kantahan, pasalamatan at papurihan ng ating Panginoon. Sabay-sabay po tayong umawit at papurihan po natin ang ating Panginoon.
Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami muli, O Lord, sa pakikinig mo po, Panginoon, at pagtangkilik ng aming mga awitin. Mga papurit, pagsamba, pasasalamat, sa paraan na kami po, Panginoon, ay ginamit yung aming mga talento. Nilatag sa iyo po, Panginoon, yung aming mga kakayahan sa pagtugtog, sa pag-awit, sa pagkilos sa mga kamay, pagtaas sa mga kamay, at higit sa lahat po, Panginoon, yung aming mga puso na truly surrendered to your presence this morning. Father God, sa panahon ngayon po, Panginoon, dito po patuloy po ang aming paglapit sa iyo po, Panginoon, na ikaw ang aming tinitingnang pag-asa po, Panginoon, na nahangad po namin, ibalik namin ang aming diwa, ang aming kaalaman, at ang aming pananampalataya sa krus ng Kalbaryo po, Panginoon. Na dito sa krus ng Kalbaryo po, Panginoon, na dati ay isang parusa para sa mga nagkasala. Subalit dahil sa kapangyarihan at pagmamahal mo po sa aming Lord, na nais mo pong maging unite sa iyong presensya muli, Panginoon, ginamit mo itong krus, Panginoon, para kami mabalik sa iyo, to be reunited sa iyo through the forgiveness of our sin, through the cleansing of our being human, being a spiritual being din, Panginoon, sa harapan mo, Panginoon. And this is through the sacrifice of your Son, Jesus Christ po, Panginoon. Dahil po sa Kanya, sa krus ng Kalbaryo po, Panginoon, dinanas niya po, Panginoon, ang hagupit, ang sakit, Panginoon, at ang higit sa lahat, ang pagtalikod mo po sa Kanya, Panginoon, dahil inako niya po lahat ang aming mga kasalanan. At sa pagtalikod mo po sa Kanya, Panginoon, umarap ka naman sa amin, na inakap mo kami, muli mo kaming inanyayahan, makasama sa iyong kaharian. And this is all through the blood of Jesus Christ, to the sacrifice that He has given, O Lord, sa krus ng Kalbaryo. At hindi natapos doon, Panginoon. Hindi natapos sa kamatayan. Siya ay bumangon po, Panginoon, sa iyong kapangyarihan through the Holy Spirit, O Father. Lord, pinangahawakan namin po, Panginoon, yung pagbangon niya, yung resurrection po, Panginoon. Same power of the resurrection po, Panginoon. Yan po ang aming paghuhugutan ng pag-asa sa panahon ngayon po, Panginoon. Nasari-sari po, Lord, na hindi namin masabi kung talagang development, O Lord. Subalit sa kabila ng mga nagsasangang mga idea, mga programa, mga suhestyon, Lord, lagi namang may katapat na mga challenges. Lagi may katapat na panibagong hakbangin. Laging may katapat na pag-a-adjust sa aming pag-iisip at sa aming pang-araw-araw na pagkilos po, Panginoon. Lord, help us, O Lord. Ikaw ang tunay nga pong pinagkakatiwalaan namin. Patuloy po sa panahon ngayon ng pandemic po, Panginoon, na nasa stage na po, Panginoon, ng pag-develop ng vaccine. Nandun na po sa mga trial na sinasabi. We're praying, O Father, na ikaw pa rin po, Panginoon, ang tunay na makapangyarihan at nakakaalam po, Panginoon, ng pagpe-preserve, O Lord, ng kaisipan ng mga taong nilalagay mo po rito. Mga authorized doctors, mga politician, mga leaders po, Panginoon. Natunay nga po, Lord, na magkaisa in a way na masugpo po, Panginoon, ang virus na ito po, Panginoon. We're praying, O Lord, na sa kabila po ng pagsasaliksik na ginagawa ng mga doctors, ng mga scientists, o ng mga companies, ng mga pharma companies, we're still praying po, Panginoon, higit sa lahat sa aming mga kababayan po, Panginoon, to be still vigilant po, Panginoon, sa aming mga lifestyle po, Panginoon, na panghawakan pa rin namin yung mga safety protocol, na hindi kami maging nagiging maluwag po, Panginoon, sa paraan ng hindi po pagsunod sa
binababa ng pamahalaan patungkol po, Panginoon, sa pag-iingat po sa aming kalusugan. Help us, O Father, O Lord, na maging matyaga pa kami, maging matiisin pa po, Panginoon, na ang bunga ng Espiritu po, Panginoon, ang aming maging katatagan, O Lord, lalo na sa panahon na ito po, Panginoon, na andun, Lord, yung kami naiinip na, andun, Lord, yung kami nananabik na magkasama-sama, maging sa church o makakamag-anak namin. At kung minsan dumarating sa point, Panginoon, na talaga nare-restrict yung aming mga normal na movement po, Panginoon. Yung aming emotion po, Panginoon, nadidiktahan po, Panginoon, ng mga situation. Meron mga nawawala, lumilisan, namamatayan, subalit hindi namin makita po, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, Panginoon. Ang aming kapayapaan, ang aming kasiguraduhan ay patuloy naming ilatag sa iyo sa krus ng Kalbaryo, kay Jesus na aming Panginoon, kay Jesus na aming tagapagligtas, kay Jesus na aming pastol po, Panginoon. Help us, O Father, O Lord. Ang aming bansa po, Panginoon, lalo na po ngayon na andun kami, Lord, sa panahon na dumadami po, Panginoon, yung mga naglalabasang mga bali-balita po, Panginoon. Help us, O Father, na dito po, Panginoon, ay makita namin talaga ang kaliwanagan mo po, Panginoon. Maging masusi kaming sa paraan ng susunod dahil po, Panginoon, ito ang tama. At huwag kaming lumihis ng landas sa paraan na dikta ng aming emosyon o ng galit po, Panginoon. We're praying for our country, for our leaders, Panginoon, for our people po, Panginoon. Lalo na po, Lord, yung mga naapektuhan ng pandemic na hanggang ngayon po, Panginoon, nasa kalye, may mga dalang placards, humihingi, at meron din namang may mga dalang placards na nandun nagpo-protesta, Panginoon. Lord, give us peace, O Father. Give us comfort, O Lord. Help us, O Lord, na lalo pang magtiwala po sa iyo po, Panginoon. At maranasan namin, makita, magantimpalaan kami, Panginoon, ng sinasabing tunay na kalayaan po. No more wearing of face mask. No more wearing of face shield. But still, there is the washing of our souls, of our spirit, O Lord. Napatuloy po, Panginoon, hangad namin na kung paano kami laging hangad namin malinis ang aming mga kamay na pinamumugaran ng dumi. Help us, O Lord, always to wash our hearts, our souls, our spirits po, Panginoon, na hindi po mabahira ng dumi upang sa gayon kami makasunod sa iyo ng maayos po, Panginoon. Salamat po, Panginoon Diyos, sa umagang ito. Salamat po sa mga kapatiran namin na makakasama namin ngayong umaga sa pakikinig, sa panalangin, at higit sa lahat sa patuloy na pag-aangat sa iyo bilang aming Diyos sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Tawagin mo sa gusto mo, pinasimulan at katapusan, pinaslang o pumapatay, likha ng Diyos, wala ng saysay. Magkaibang papel meron tayo, ika'y nanagana, ako'y di nagbago. Ako'y nanalasa, ika'y nagparaya, napansin ang Diyos na riyan ka pala. Kalusugan, ingatan, gagawin ng tuluyan, maging kapaligiran at ng inang kalikasan, sambayay na pag-ibig, sandata ang
Bata, matanda, mahirap, mayaman, pagmamalasakit ay laging nandyan. Buong bansa'y nagpakumbaba at muling tumawag sa Diyos na dakila. Kalusugay ingatan, gagawin ng tuluyan, maging kapaligiran at ng inang kalikasan. Sambayay na pagtibay, sandata ang pinanlaban. Sa huli nagsasabing, O Diyos, kita'y kailangan. Kaya magpahinga, magpalakas, Diyos ay ipakilala. Lalim, taas, lawak, kibot, Diyos ay may paraan. Tatagtibay ng palibot, lugar namang pagkakaugnay, Diyos ang ating karamay. Diyos ang ating karamay. Pagsulong sa pagkamakatao, pagsulong sa pagkamakadiyos, pagayos at pagsasayang tunay, mga pagpapala'y dadaloy sa ating buhay. Magandang umaga po muli mga kapatid at welcome tayong lahat sa sama-sama virtual ng ating pagsamba sa ating Panginoon. Kay sarap talagang umawit, magpuri sa Panginoon at tayo po'y binibigyan pa rin kalayaan. So, kumusta na po ulit tayo mga kapatid? At long time no see, long time no hear. Pero yung bang hindi man sinasadya, nagkasalubong tayo at parang may napapansin ako sa inyo mga kapatid ko. Tila nananaba kayo. Joke lang po. No? Kumusta na po? Medyo hindi siguro ganun kabuti marahil yung ating nagdaang weekend. May mga dumaang mga bagyo po sa atin. Talaga po naman mga kapatid. Ophel, Pepito, Quinta, Rolly, Shoni, at tila mahabol yung Chitonyo. Nako mga kapatid, restricted pa rin po yung ating mga galaw. At yung bagyo, ika nga po'y hindi natin inaasahan, pero pinakamalakas na raw po yun sa history ng mga bagyo-bagyo dito sa ating bansa so far. Nagkakasakit tayo. At nasa pangailangan pa rin po marami sa atin, mga kapatid. But still, meron pa rin po tayong dahilan na ipagpupuri natin kay Lord. Just having the members of the family by our side, worshiping right now, dito po sa amin, mga Maranan, ang mga Mendigoria, ang inang Caridad, Vinluan, kasama po natin sa panambahan. Ang sarap po, mga kapatid, ng pakiramdam. At di nga ba, kasabihan na, the best and the worst of us, lumalabas daw yan sa gitna ng mga kahinaan, ng mga kapahamakan. Gaya nga nitong ika nga po yung pinagdaanan natin ng pandemya. At walang tigil po, nagdudulot sa atin ng oportunidad, may hayag ang gawa ng Diyos sa ating mga buhay. At hindi po siya tumitigil sa paggawa para sa ikabubuti natin.
Kung kaya, wala pong dahilan, mga kapatid ko, na di siya iibigin. Whatever it takes. And from our end naman, hindi naman po tayo maubusan ng paraan paano natin ito, yung love natin sa Kanya, ipapahayag. Pagdeklara ng Kanyang kadakilaan, isa pong paraan yan sa pagkilala at pagdeklara ng Kanyang kadakilaan. His greatness in worship. Turning your Bibles with me to Psalm 95. Psalm 95. At the whole chapter po, o the whole Psalm, 11 verses po lamang ito, ating titingnan ang nilalaman nito para sa atin ngayon. Psalm 95 verses 1 to 11. Kung nakabukas na po kayo sa inyong mga Biblia dyan, sa ating pong tunghayan ito. At wika po sa New International Version, the Word of God says, "Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and song. For the Lord is the great God, the great King above all gods. In His hand are the depths of the earth, and the mountain peaks belong to Him. The sea is His, for He made it, and His hands formed the dry land. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, the flock under His care. Today, if you hear His voice, do not harden your hearts as you did at Meribah, as you did that day at Massah in the desert, where your fathers tested and tried me, though they had seen what I did. For 40 years, I was angry with that generation. I said, they are a people whose hearts go astray, and they have not known my ways. So I declared on oath in my anger, they shall never enter my rest. Pinagpala na po ng Panginoon pagkabasa ng Kanyang mga salita. Mula po rito, mga kapatid, sa makikita natin sa awit 95, iminumungkahi po yung magdiwang, magpiesta ang ating mga puso at diwa. Ipagwagaywayan po natin ang kadakilaan ng ating Panginoon sa ating buhay at mahayag nga po sa Kanyang salita at sa Kanyang mga gawa. And in the process, we show our love to Him in whatever action involving our entire being, body, mind, and spirit. Ang awit 75, mga kapatid, ay kasama po sa grupo ng mga awit na nagpo-portray ng naging paglalakbay sa ilang ng bayang Israel mula po sa Egypt. At naglalarawan po ito ng mga lakbayin natin sa buhay at paano magbuo ng pagtitiwalang mabuti sa Diyos sa gitna man ng mga tiisin at pagdidisiplina para sa ikabubuti ng ating buhay. Ang tema daw po ng Psalm 95 ay paano ba sasambahin ang Panginoon at pupurihin na nababagay sa Kanyang pagiging dakilang Diyos at mabuting Diyos. God is great and God is good. Bigkasin nga po natin ulit sabay-sabay mga kapatid. God is great and God is good. Amen. Sa oras po ng pagsamba sa templo, ginagamit daw po ito na tawag sa pagsamba sa Panginoon, spoken by a priest or a Levite to the assembled Israelites. Sumasamba na po. Ito po ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang una po, pagpupuri sa Panginoon ng sangkalupaan, verses 1 to 5. At yung pangalawa po ay yung pagkilala naman sa paghahari ng ating Panginoon sa Kanyang bayan na naging, inihikayat niyang maging masunurin patuloy sa Kanya, verses 6 to 11. At ang pinakalundo po, mga kapatid, gaya ng huling salita sa huling talata, sabi ng verse 11, they shall never enter my rest. At yung pong rest na yon,
Yun ang pinangako ng Panginoon. At yun po yung katumbas ng kalagayan natin na in-anticipate yung heaven, langit. God is great and God is good. Yan po ang Diyos na mamahalin natin. At ano po ang saklaw nito, mga kapatid? Yung pagiging dakila at mabuti ng ating Diyos. Dalawang pangunahing punto po makikita natin dito sa Psalm 95. Ang una, mga kapatid, His being great and being good is manifest by the creation. Creation. Nangangahulugan, He is the sovereign creator and sustainer of the universe. Sinasabi po yan ng mga talatang 3 hanggang 5. Pag sinabi pong creator, ang pangunahin pong argumento dyan, mga kapatid, hindi yung siya ang lumikha lamang, kundi kanya po ang kanyang nilikha, pag-aari niya. He is the owner of all the created things, including us, mga kapatid ko sa Panginoon. At hindi lang basta nilikha tayo, pag-aari niya, at bilang pag-aari po niya, natural, makakaasa po tayo sa ating Panginoon Diyos, susustinahin niya tayo. Ano man ang ating kalagayan, ang mga ating pangailangan, He sustains what He has created. Ganyan po ang ating Diyos. Now, tingnan po natin yung mga talata, mga kapatid. Sabi po mula sa 3 to 5, basahin natin ulit. For the Lord is the great God, the great King above all gods. In His hand are the depths of the earth, and the mountain peaks belong to Him. The sea is His, for He made it, and His hands formed the dry land. Nagpapakita po rito, mga kapatid, siya po ay Diyos ng kalaliman at Diyos ng kataasan. In the valleys and on the mountain tops, He is there. At pwede po nating tingnan yan both literally and metaphorically speaking. May paglalarawan po yung sinasad. Yung mga, kumbaga sa atin, sa mga tayog at lundo ng ating buhay, sa mga sturdy and stable na mga kalalagayan, gaya ng dry land, at ng mga fluid and shaky situations, gaya ng sa mga dagat, He is there with us, with you, with us. Ganun po, mga kapatid, ang ating buhay sa araw-araw. Merong mataas, merong mababa. Pero just the same, He is with us. Siya po ang Creator. Saklaw po yung katotohanan na yun. Ngayon, tingnan po natin, ano naman ang maitutugon natin doon, mga kapatid ko sa Panginoon? Heto po, trust and confidence in Him. Trust and confidence in Him. Makikita po natin yan sa likod ng isang salita na bungad nitong awit. Come, sabi niya. At 3 beses po, mga kapatid, na binanggit ito. Verse 1, sabi niya, come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Verse 2, let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and song. Talon tayo sa verse 6, sabi niya, come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker. Come. Abay, yan po ay paanyaya. At patuloy pa rin pong bukas na paanyaya hanggang sa ating kalalagayan, mga kapatid ko sa Panginoon. And bilang application, pakaisipin po natin ito. No matter where we are, sa mga kasalukuyang kalalagayan po natin, sa itaas man o sa ibaba ng mga sitwasyon, sa katatagan man o pagkabuhay, may pandemya o wala, nawawalan, nanghihina, nag-aalala pa rin, but just the same, we can experience God's greatness. Mga kapatid, higit pa po siya sa kalalagayan at inaasahan ng bawat isa sa atin. And then, pangalawa po, makikita natin, nahayag din po yung kanyang kadakilan, yung pagiging God is great and God is good at the same time in His rule and reign, sa kanyang pamamahala, paghahari. Pinakikita po rito, mga kapatid ko,
that He is the King and ruler of all nations, then and now. Masasabi natin, ma-identify natin yung mga inakalang talagang malalaki, mayayaman, makapangyarihang mga bansa sa ating kapanahonan. United States of America, na ito pong week na ito ay nagdaan sa pagboboto ng kanilang presidente. At pagkatapos po, yung China, malaki at talagang as in, malaki talaga, no? Russia, and iba pa pong mga makapangyarihang mga bansa. Sama na po naman natin sa kabilang banda, yung mga bansang maliliit, nagpupunyagi, pero patuloy pa rin pinahalagahan ng totoong hari, ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, ang ating pong Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan. Gaya ng maliit, nagpupunyaging Pilipinas, nandiyan pa rin po ang pagpapahalaga ng Diyos sa ating bansa, mga kapatid ko sa Panginoon, sa kabila ng mga pinagdadaanan nating ito. Amen. Now, tingnan po natin, verse 3 ulit. For the Lord is the great God, the great King above all gods. Tapos, kung tatalon po tayo sa verse 7, para bang especially, may nirefer po ito na isang bayan. Sabi niya, for He is our God, and we are the people of His pasture, the flock under His care. Kapag po gano'n ang tono ng mga pamamahayag, nakalalamang, tinutukoy po nito ang piniling bayan ng Diyos, ang Israel. Hanggang ngayon po sa ating panahon yan, mga kapatid. So, pagka po buo sa ating kaisipan ang katotohanan yan, the same verses, we see why Israel, bilang example natin, is to praise the Lord. Bakit po? Because He is above all gods. We can in verse 3, the great King above all gods. And with that, nagahayag po, there is no corner in the universe that is not in His hand. Hawak po niya ang sansinukob, mga kapatid ko sa Panginoon. So, nasa kanyang mga kamay ang ikot at inog ng bawat bansa ng sansinukob na ito. At alam naman po natin, yung matandang paganong mundo na ito na ating kinabibilangan, meron po yung iba't ibang mga Diyos para sa iba't ibang uri ng mga tao, iba't ibang lugar o sibilisasyon, iba't ibang panig ng kalawakan, at iba't ibang larangan ng buhay. Mabanggit lang natin. Halimbawa, sabi po, merong iba-ibang mga Diyos ang mga tao para sa ibang uri ng mga tao. Naalala niyo po yung nung palalayan ng Panginoon ang piniling bayang Israel sa Egypt. Mga kapatid, di ba ayaw ng Faraon? Abay, pinadalan po ng 10 salot. But sa likod po ng mga klase ng mga salot na yon, ang totoo po, pinakita ng Diyos doon, yung mga Diyos ng Egypt, wala po eh. Naging kapahamakan po sa pag-ayaw ng Faraon na palayain ng piniling bayan ng Diyos, ang Israel nga po. And then, sa mga Diyos-Diyosan sa iba't ibang mga sibilisasyon, iba-ibang mga panig ng kalawakan and so on. At nagpapalala pa rin po ito sa atin sa kasaysayan ng Biblia, yung mga dinalang bihag mula sa Huda tungo sa Babylonia, katulad ng mga kaibigan ni Daniel, ano po, di po ba pinalitan pati mga pangalan? At alam niyo po ba, sa likod ng mga pinalit ng pangalan, Shadrach, Meshach, Abednego, mga kapatid, sa likod po ng mga pangalan na yun, yung kanilang mga kinikilalang Diyos, Diyosan. And yet, nanatili silang matatag sa kanilang pagpaniwala at panampalataya sa Diyos ng Israel. Iba-ibang larangan ng buhay natin. Halimbawa, meron pong Diyos-Diyosan ng gyera, Ares, the God of War. Tapos, alam niyo yung pangalang Baal, Diyos-Diyosan po yan, nababasa natin sa Lumang Tipan, siya po ay Diyos ng agrikultura. Meron po silang tinatagurian din na Diyosa ng fertility, Asherah. At iba't iba pa po, mga kapatid ko sa Panginoon. Pati na po sa tinatawag nating Netherland, yung bang nasa, mundo ng kadiliman and all. Abay, meron po mga kinikilalang Diyos.
Pati nga po sa dagat, Neptune at kung ano pa. Pero, nangingibabaw pong katotohanan ito, mga kapatid ko sa Panginoon. Wala pong hihigit sa Diyos, kanino man sa kanila. Sabi rito, the Lord is the great God, the great King above all gods. And then, mga kapatid, yung ating tugon naman, kaugnay dito, what will be our response? Sabi po ng verse 6, come, let us bow down in worship. Let us kneel before our Lord, the Lord our Maker. Bow down in worship. Kneel before the Lord our Maker, sabi po. Ngayon, mga kapatid, alam naman natin, generally speaking, yung pong pagluluhod, naghahayag ng submission, ng humility. Ngayon, ito po maganda. Pansinin niyo po, totoo ito bending our knees. Yuyuko tayo. Mangangailangan po would necessitate bending the back as well. Yung ating likod. Showing submission, and with that submission, leading us to receive humbly a blessing. Hallelujah. Pagyuko pala natin, pagluhod pala natin, parang nagpapahayag tayo ng suko, pagyukod sa ating Panginoon Diyos, at yung pala'y paghahanda rin naman para sa pagtanggap ng pagpapala. Kailan natin natutuhan ito? Noong tayo po'y maugnay sa ating Panginoon Kristo, nag-humble tayo sa Kanya, kailangan natin kahit sa gitna ng pandemyang ito, dinideclare natin, we need God sa ating buhay, sa ating kalalagayan, bending our knees in prayer, at bending as well the back. Pagpapahayag pala pa yun, yahatid tayo to receive a blessing from His hands. Of course, a bent knee is not enough. Talaga pong tatagos po ito sa pag-submit ng masunuring puso. Sabi ng verse 6, come, let us bow down in worship. Alam nyo, inilalahad din po nito, mga kapatid, sa atin, yung kaparehong katotohanan. Bakit nilalang ang tao? Ano po yun? To worship and fellowship with God. Kaya, hindi po tayo dapat mapadaig sa pandemyang ito. Kasi pilit na inaalis nito sa atin yung kalayaan, nasambahin, magtipon, at sama-samang paglingkuran ang ating Panginoong Diyos. Kaya dapat siya na umibig sa atin, mamahalin natin sa pinakamatapat na pagmamahal, walang kapantay. Verse 7, look at verse 7 again. For He is our God. Tingnan niyo po yung deklarasyon na yun ng awit. He is our God, none other. Wala pong iba. Siya lamang ang ating Panginoon. And then, wika po ng verse 7 pa, and kung siya yung ating Diyos, wala nang iba, and we are the people of His pasture. Alam po nyo, kaugalian nila noon, sa mga panahon ng nagdaan, yung pong hari ng sangkaharian, ang tawag po tinatawag po karaniwan ng hari, shepherd, pastol. Pagkatapos, yung kanyang mga nasasakupan, tinatagurian po, pastulan, pastures. Yan. Nako, mga kapatid. At pagkatapos po, pansinin yung last group of words dito sa verse 7. The flock under His care. Wow. Under His care. Ang hari, bagay pong maintindihan, He has given Himself to take care, protect, feed, fight for His people. At ganun-ganun po, mga kapatid, ng ating Panginoon Diyos, na hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, higit sa kanino pang mga Diyos-Diyosan na yan. We are the flock under His care. Mga kapatid ko, kung sakali, minamaliit natin ang ating sarili. Mahina palagay natin, walang sapat na kakayahan, walang may pagmamalaki. Iba, karaniwan lang. Let me say to you, the greatness of God is the answer to the smallness of man. I say again, the greatness of God
is the answer to the smallness of man. When we see great sin, disaster, disappointment, pandemic, or when we have a great burden to carry, tandaang meron tayong dakilang Diyos na dapat sambahin at mahalin. At alam niyo po, mientras tayong naninikluhod sa harap niya, all the more, in our humility, He becomes even greater. And when He gets even greater, greater things would come in our life. Dagdag pa po dyan, balik tayo sa verses 1 and 2. Sabi po ng verse 2, let us come before Him with thanksgiving. At sasalin po sa Hebrew Bible, song of thanks. Thanksgiving. And extol Him with music and song. Ibig sabihin, puno po tayo ng pasalamat. Katulad ng awit na ito. At dun sa verse 1, sabi niya, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Meron pong kaligtasan, merong kabutihang pinapahayag. And so, we sing for joy and we shout aloud. At ayon po sa ating karanasan ngayon, we sing to Him all because He answers our prayers. Hallelujah. Ano pa nga po ba ang ating magagawa, mga kapatid ko, sa Panginoon, kundi sa pagdulog lagi natin sa Kanya, sa gitna po ng pandemyang ito, then, naranasan po natin ang Kanyang pagtugon. Tulad ng mga testimonies na narinig natin, mga patutupo ng mga kapatiran natin, bago yung worship proper natin, pag ganitong araw, nako, mga kapatid, He delivers us through all our afflictions, sickness, needs, and others. He is our refuge and our strength. Verse 7, second part, and onwards, sabi po, today, if you hear His voice, do not harden your hearts as you did at Meribah, as you did that day at Masa in the desert. Onwards, do not harden your hearts. Alam po natin, ang konteksto nito ay yung Israel na nasa paglalakbay sa ilang. Isipin nyo na lang, mga kapatid. From Egypt, 430 years of slavery in Egypt. But they were preserved by God in a chosen region, Goshen. Ibinigay po at pinagkatiwala nung pumunta na po sila sa Egypt, binigay sa kanila yung region ng Goshen. To Canaan, yung promised land. Ano po ang description ng promised land? A land flowing with milk and honey. Mayaman. Mayamang-mayaman. Tapos sabi niya, you will live long in that place, sabi ng Panginoon. Now, sa pagitan po nito, mga kapatid ko sa Panginoon, yung wilderness sojourn, 40 years sojourn. They saw God at work. They heard His words. Inilabas niya sila mula sa Ehipto in His power through the wilderness at sinakop po ang pinangakong lupain na napasa kanila. Ano po ang kanilang iginanti? Malungkot. They hardened their hearts. Paano po ito nangyayari? Sa kanila nangyari noon at sa atin ngayon. Paano po nangyayari ito? Nako, mga kapatid, ito'y pagdadaan sa isang proseso. Hindi po yung paminsanang nangyayari, kundi process. Process na unti-unti, nakapagrereklamo tayo sa mga gawa ng Diyos at tuloy binabaliwala ang Kanyang mga salita. Nagrereklamo? Paano? Sa parampo, paano niya sila pinatnubayan? Sa parampo, paano niya sila pinakain? Nagrereklamo, reklamo. Di po ba nangyayari din yan ngayon sa atin, mga kapatid? They heard God's word and deliberately disobeyed. Ang tawag po ng Biblia dito,
tempting God. Tinutukso ang Diyos. Tingnan niyo yung verse 9. Where your fathers tested and tried me, though they had seen what I did. Wow! Tempting God. Kapag pinatitigas daw po natin ang ating puso, mamimiss natin yung inilaang best ni Lord para sa ating buhay. Nasaksihan ng Israel ang mga miracles ni Lord. Narinig nila ang kanyang mga salita para sa kanilang gabay. Pero ang buong henerasyon na yon, tingnan niyo yung pagkakasabi ng Panginoon sa verse 10. For 40 years I was angry with that generation. That generation, parang foreign sa kanya. Parang hindi po niya kakilala yung henerasyon na yon. That generation, sabi, basahin lang ko lang po ulit. For 40 years I was angry with that generation. I said, they are a people whose hearts go astray and they have not known my ways. Nako, mga kapatid, 40 years sa ilang nalagas at hindi nakapasok sa lupang pangako at hindi nakamit yung labid, sabi nga po, yung last word ng last verse, rest. Rest. Tanong, ano po ang gagawin para hindi maging matigas ang puso sa Panginoon? Magsisi. Repent. Aminin, nagagawa po natin ito. At paano po magsisisi? Listen to God's word and respond to it submissively. Watch His work and respond to it thankfully. Bawat gawa ng Diyos, pasalamat tayo, hindi tayo magrereklamo. At pakinggan po natin at dinggin ng kanyang mga salita. Magpasakop po tayo sa sinasabi niya. And stop complaining and disobeying. When we take God and His provisions for granted, we become less thankful and less responsive to Him. Ang mabuti po, heed the warning behind God's statement in verses 8 to 11. Sabi niya, do not harden your hearts as you did at Meribah. Yung meaning po ng lugar na to, Meribah, ay ibig sabihin po, quarreling. Yung sabi niya, as you did that day at Masa. Yung Masa, testing ang kahulugan po niyan, mga kapatid. At sa record ng scriptures, sa history po ng Israel, mababasa natin yun sa Exodus 17. Kung saan in the desert of Sin, nandiyan po yung Meribah at saka yung Masa. Ininis po nila. Inasar nila ang Lord. Talagang tinest nila. At yung words na tested and tried dito sa talata, nangangahulugan daw po ito, mga kapatid, testing the quality of someone or something. Sinusubukan po yung kalidad. At yung word, nagdi-denote po, iniimbestigahan to determine the essential qualities of the object, especially yung integrity daw po nito. Ganon yung ginawa ng Israel sa kanilang Diyos. Huwag daw po. Or else, titigas ang ating mga puso laban sa Kanya. In the end, let us keep our hearts open to His Word and obey Him. Lagi po, ang gabay natin sa ating araw-araw na buhay, pahayag ng Panginoon. At kapag po tayo dumulog sa Kanya, umasa sa Kanya, nagtiwala sa Kanya, meron po siyang kasagutan. In other words, love Him whatever it takes. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, hindi na po namin talaga may kukubli, may tatago, may kakaila, kung ano pa, Panginoon, ang mga kapahayagan po ninyo, ang mga gawa po ninyo sa amin, kahit hanggang ngayon, Panginoon Diyos. Kaya pinagpala po kami mabuti, having that relationship with you through Jesus Christ, our Lord and our Savior. At kung ganun kayo naging kabuti sa amin, dahil sa sobrang niyong pagmamahal, Ama, panahon din po na maghayag po kami ng pagmamahal sa inyo. Ibigin namin kayo. Sasambahin namin kayo. Aalayan namin kayo ng pasalamat, ng mga pag-awit ng papuri sa inyo, Panginoon Diyos, dahil kayo po'y matapat, kayo po'y dakila, kayo po'y mabuti sa amin. With that, Lord, patuloy nawa naming asahan at bigyang puwang naman sa aming puso
ang paghahayag ng aming pagmamahal sa inyo. And Lord, sama-sama po, kapit kamay kami ng mga pamilya. We say to you, we love you, Lord. Amen. Amen. Dakilang Diyos, marami pong salamat. Patuloy kaming nagpupuri, nagluluwalhati sa iyong dakilang pangalan dahil talaga po naman kayo lamang ang dapat purihin at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Dakilang Diyos, kayo po ang Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, at wala nang iba pa. Kaya Panginoon, marami pong salamat. Dinala ninyo kami hanggang sa ganitong kapanahunan na bagamat maraming mga bagay na nangyayari, maraming mga bagay na nagagana, datapot alam po namin na you are the one in control. Kayo po ang may hawak ng lahat, dakilang Diyos. Dahil kayo po ay mayroong layunin sa iyong mga anak, sa mga naninindigan para sa iyo, dakilang Diyos, na kayo nga po, dakilang Diyos, ang siyang mataas sa aming mga buhay. Alam po namin na kami ay nasa mga end times na kapanahunan. Kung kaya't bilang mga anak mo, Panginoon, kami nga po ay tunay na magbibigay ng aming buhay at magsusuko ng aming lahat-lahat upang yung pag-ibig ninyo na siyang sumaamin dahil sa pag-ibig ng Diyos, ang siya namang iibig sa amin para sa inyo upang kayo ibigin namin ng lubos at paglingkuran ka namin ng lubos habang mayroong pang panahon. Dakilang Diyos, maraming mga tao sa mga sandaling ito na hindi nila alam kung saan sila pupunta, sino ang kanilang babalingan. But nagpapasalamat kami, dakilang Diyos, dahil mayroong kayong kaparaanan upang kunin ang aming pansin at kayo'y aming bigyan ng pansin. Dapat kaming we must be in rather than be out. Kasi kung kami ay out, impyerno ang aming pupuntahan. But nagpapasalamat kami because we are in Jesus Christ. Kami reconnected kay Jesus Christ. Kami established kay Jesus Christ. At kami surrendered totally kay Jesus Christ. And that is that spiritual rest na aming tinanggap kay Jesus. Kaya Panginoon, marami pong salamat sa aming koneksyon, sa aming relasyon sa iyo, na siyang nagpapatuloy hanggang ngayon upang ikaw ay patuloy naming ibigin. Salamat po, Panginoon, sa mensahe na aming narinig. Salamat po sa magagandang mga awitan na aming narinig, dakilang Diyos. At ito po'y nagpasiya ng aming puso, nagpasinaya ng aming puso, at nagbigay ng paglago ng aming pananampalataya to keeping on until we see you face to face. At nawa ang pagpapala ng Diyos Ama, liwanag at aliw ng Espiritu Santo at ang patuloy na pakikipisan ni Jesus na siyang tunay na buhay, siyang tunay na liwanag, siyang lahat-lahat, ang siyang sa amin ay gumabay simula ngayon hanggang makita ka namin ng mukha. In Jesus' name, Amen. Amen. For you, the eyes may see who you
established in our hearts and in our home. God, yes, dear God, there's no word too hard. We want to be your sharing partners, oh Lord. Holy faces, making people showing them love and salvation. Celebrate Christ, we celebrate God. First John 2:15 to 16. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love for the Father is not in him. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. God bless. 1 John 2 verses 15 and 16. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For everything in the world, the cravings of sinful man, the lust of his eyes, and the boasting of what he has and does, comes not from the Father, but from the world. 1 John 2 verses 15 and 16.